Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1736, Explosive Battle. Sa harap ni Lin Feng, isang anteng-anteng ang kumikislap. Sa pagkakataong ito, maraming tao, at sa makatuwidang ilang mga tao ay kailangang sumuko ng direkta. Tanging ang may 5 anteng-anteng lamang ang maaaring pumunta sa kastilyo. Isa pa, wala silang magagamit para makipaglaban. Nang marinig ng karamihan ang mga patakaran, naunawaan nila ang lahat. Minsan, 1 o 2 tao lang ang makakapasa sa pagsusulit. Kung walang angkop, kung gayon walang pinili. Possibility din iyon. Nagsimulang tumibok ang puso ni Lin Feng habang lumalakad siya pasulong at kumukuha ng anteng-anteng. Arg! Isang leon ang umungal sa di kalayuan. Naunawaan ni Lin Feng na si Tantay ay nagsanay ng lakas ng hari ng leon at sa makatuwid ang dagandong ay para sa kanya. Sa mga universidad, para tayong konektado sa isang bagay. Siguro kahit wala tayo sa field of vision nila, nakikita pa rin nila lahat ng ginagawa natin, naisip ni Lin Feng. Pagkatapos ay nagsimula siyang gumalaw na parang hangin. Boom! Boom! Biglang gamulong ang nakakatakot na mga alon ng enerhiya patungo kay Lin Feng. Natigilan siya at nakitang may dumating, o mas tiyak na 2 kamao, naglalaman ng mga ito ng nakakatakot na lakas. Pagbabago. Biglang sabi ni Lin Feng, at ang kanyang wind cosmic energies ay naging matulis na mga pakpak. Mukha silang naglalakihan at pinalo niya sila ng buong bilis. Napakalakas ng pisikal na katawan. Marahil ay itinatago niya ang kanyang antas ng paglilinang, naisip ng taong iyon sa pagkamangha. Dahil kayang labanan ni Lin Feng ang kanyang mga pag-atake, nangangahulugan ito na siya ay hindi bababa sa isang mababang antas na emperador, ngunit mula sa labas ay tila mayroon siyang lakas ng layer ng Zunchi. Napakadelikado noon. Ibigay mo sa akin ang anteng-anteng. Utos ni Lin Feng. Gumagalaw na parang hangin, naging bagyo siyang humahabol sa tao. Ang kanyang cosmic energies ay nakakatakot, ang mga marka ay lumitaw pa sa hangin. Papalapit na siya ng papalapit. Gulat na gulat ang taong iyon, paano ba naman ang bilis niya? Napakalaking Chi River. Biglang huminto ang tao at lumipat patungo kay Lin Feng ng buong bilis, naglabas ng nakakatakot na dami ng chitot na nagpayanig sa kapaligiran. Nakakatakot na pag-atake. Naisip ni Lin Feng nang makita niya ang mga dambuhalang alon ng chi. Lumitaw ang mga ilaw sa paligid niya at sumigaw siya. Kalpa Sword, mamatay ka. Isang Devamara Kalpa Sword ang lumitaw, tila hindi masisira habang hinihiwa ito sa gigantic Chi River. Talisman, pumunta ka, sabi nung tao. Ayaw na niyang makipaglaban kay Lin Feng, kaya agad niyang ibinato sa kanya ang anteng-anteng at umalis. Ang pagkawala ng isang anteng-anteng ay hindi isang problema, maaari siyang makakuha ng isa sa ibang lugar. Gayunpaman, mas mahalaga ang kanyang buhay. Gumalaw si Lin Feng na parang hangin sa direksyon ng boses ng leon. Sa sandaling iyon, nakikipaglaban si Tantay, nanginginig ang kapaligiran. Maraming tao ang sumunod sa kanya nang marinig nila ang pag-ungol niya. Paatras si Tantay at binomba siya ng mga suntok. Mahirap ang labanan. Ibigay mo sa akin ang anteng-anteng. Sigaw ng isang tao sa likod ni Tantay. Isang napakalaking gintong kamay ang gumalaw patungo sa kanya. Biglang tumalikod si Tantay at sumigaw ng galit na galit. Asar. Tumalon si Tantay na parang leon at sinuntok ang kapaligiran. Kumalat sa hangin ang mga dagandong, yumanig ang lupa at langit. Napaatras ang kanyang kalaban, at nabasag ang kanyang gintong baluti. Gayunpaman, ang mga enerhiya ng demonyo ay biglang nagsimulang gumalaw. Art. Galit na galit si Tantay. Sinuntok niya ang kapaligiran sa direksyon ng mga enerhiya ng demonyo, ngunit ang mga ito ay masyadong kakaiba at tumagos pa rin sa kanyang braso at mga ugat. Kaagnasan. Kumunat ang noo ni Tantay at umiling. Galit na galit siyang sumigaw, nag-condense ng cosmic energies at gumalaw pa atras. Nakakakilabot na pag-atake. Naisip ng isang binata na nakaitim na damit. Isang silweta ang gumalaw na parang hangin, ang taong iyon ay napapaligiran. Siya ay may walang kamatayang lakas sa kanyang mga kamay. Immortal Era. Ang kakilakilabot na enerhiya ay naging walang kamatayang lakas at lumipat patungo sa kalaban ng buong bilis. Tumalon pabalik ang lalaki, ngunit ang Immortal Era ay naging karagatan sa hangin at nabali ang gininto ang kamay. Iabot mo ang iyong anteng-anteng. Ang lalaking may walang kamatayang lakas ay malamig na umungol at ibinato ang anteng-anteng sa bagong dating bago umalis. Alam nilang lahat na hindi nila kayang mag-aksaya ng oras, at hindi na nila kailangang subukang pumatay ng mga kalaban dito, hindi naman kailangan. Ang pagkatalo sa isang kalaban ay nangangailangan ng oras at lakas. Kung sobra ang ginawa nila sa isang labanan, maaaring nakamamatay ang mga sumusunod. Ang binata na may walang kamatayang lakas ay hindi umalis, sa halip ay tumingin siya kay Tantay at sinabing, ibigay mo sa akin ang iyong anteng-anteng. Sinulyapan ng masamang binata ang binata na may walang kamatayang lakas. Nais ng taong iyon na makinabang sa pagkawala ng isang tao. Medyo malakas siya. Ito ay simula pa lamang. Ang ilang mga tao ay hindi nais na maubos ang kanilang sarili ng labis. Isang sibat ang lumitaw at tumagos sa kapaligiran ng buong bilis. Pagkatapos, dumaan ito sa harap ni Tantay at nagpatuloy sa paggalaw patungo sa isang taong tumakas. Hindi umalis ang binata na may walang kamatayang lakas, sa halip ay tumingin siya kay Tantay at sinabing, ibigay mo sa akin ang iyong anteng-anteng. Fuck, hindi ko akalain na ganito pala ang exam this time.
Tinulungan mo lang ako, kaya kunin mo ang aking anteng-anteng. Sabi ni Tantay sabay hagis nito sa binata. Umalis ngayon. Ang iyong dagandong ay nakakuha ng atensyon ng mga tao. Maaari mong labanan ng isa, ngunit paano ang 5 o 6? Sabi ng binata na walang kamatayang lakas, saka siya tumalikod at nawala. Naunawaan ni Tantay ang ibig sabihin ng binata. Nagsimula siyang tumakbo patungo sa isang kastilyo sa harap niya. Nagsimula siyang tumakbo patungo sa isang kastilyo sa harapan niya. Tama ang sinabi ng binata. Napakaraming tao ang nakaupo sa pagsusulit. Ang ilan sa kanila ay nagsisimula ng maalis, kaya ito ay mapanganib. Kinailangan nilang maging maingat. Hindi siya nag-aalala kay Linfang. Sinuri ng maraming tao ang lugar at nakitang walang nag-aaway. Para sa kanila, lahat ay isang potensyal na kalaban. Kung wala silang anteng-anteng, kailangan nilang magnakaw. Sa oras na dumating si Linfang, nakaalis na si Tantay. Kumikislap ang kanyang mga mata. Lumangaling si Linfang sa paligid, doon nanggaling ang dagandong ngunit nakakapagtaka, may dugo. Sumimangot si Linfang. Nasugatan ba si Tantay? Gumalaw si Linfang na parang hangin na kasing bilis ng kidlat. Lumipad siya sa itaas ng mga bundok at ilog. Tantay. Sa sandaling iyon, dahan-daang umangat si Linfang sa hangin, umalangaw ang kanyang boses sa malayo, maraming tao ang nagtaas ng ulo at tumingin kay Linfang. Gaano katapangan, nang ahas siyang lumipad ng mataas sa langit, gaano kalakas at katapangan. Bits, bits. Matapos bumangon si Linfang sa hangin, sa malayo, 2 silweta ang tumaas din sa hangin. Paano matapang? Ang mga taong iyon ay may tiwala sa kanilang sariling mga kakayahan. Kung hindi, hindi sila maglalakas loob na gawin iyon. Prinsipe Yuen, nandoon din siya. Napatingin ng mga tao sa silhouette, si Yu Wenjing iyon. Linfang. Sigaw ng isang tao sa sandaling iyon sa abot tanaw. Binilisan ni Linfang at natagpuan doon si Tantay. Sa sandaling iyon, ang chi ni Tantay ay lumulutang sa paligid niya. Lumapag si Linfang sa tabi niya at nagtanong. Nasugatan ka ba? May mga taong nagsasanay ng paglilinang ng demonyo at kinokontrol ang mga demonyo at nakakapinsalang cosmic energies, mapanganib siya. Nais kong gamitin ang aking pisikal na katawan upang labanan ang kanyang sibat ng demonyo at ang kanyang pag-atake ay nasira ang aking katawan. Sambit ni Tantay. Inis na boses niya. Ngayon, ang sakit ng braso niya. Ang enerhiya ng kosmiko ay kinakain ang kanyang katawan. Hayaan mo akong makita. Hinawakan ni Linfang ang braso ni Tantay at pinakawalan ng buhay na cosmic energy na nagsimulang damaloy sa mga ugat ni Tantay. Nagulat si Tantay. Pambihira si Linfang, lalo na't mayroon lamang siyang lakas ng layer ng Zunchi. Kahit na wala akong makapangyarihang gamot tulad ng iyong tribo, at least, maalis ko ang nakakaagnas na cosmic energy. Tumiti si Linfang. Kapag ang isang bagay ay nabubulok, buhay cosmic enerhiya ay maaaring malutas ang issue. Linfang, mapangahas ka, hindi man lang ako nangangahas na lumipad sa himpapawid. Tumiti si Tantay. Tara na, sige, ituloy na natin. Tara na at tingnan natin ang kastilyo. Sigurado akong may mga anteng-anteng na magnanakaw doon. Sang-ayon ni Linfang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, lumitaw ang isang silhouette at tumitig kina Linfang at Tantay. Mukha siyang nag-aalangan. Tara na, nagpatuloy sa pagtakbo sina Linfang at Tantay, hindi pinansin ang lalaki. Bumilis si Linfang, napalibutan siya ng wind cosmic energy, na maaaring pumutol sa mga tao sa paligid niya. Gaano kayabang? Isip ng lalaki, nanginginig sa galit. Naglabas siya ng mga paputok na enerhiya at lumipad patungo kay Linfang ng buong bilis. Boom! Ang kanyang pisikal na katawan ay tila hindi masisira. Gayunpaman, nang magbanggaan ang kanilang mga kamao, naramdaman ni Linfang ang isang nakakatakot na sakit sa kanyang braso. Mukha siyang nagulat, at pagkatapos ay lumitaw ang apoy ng galit sa kanyang mga mata. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1737, siyam na espada na sumasabog na kalpa. Sirang buto. Naramdaman ni Linfang na nabali ang ilan sa kanyang mga buto. Kung hindi lang ganoon kalakas ang pisikal na katawan niya, namatay na siya. Maaaring durugan niya ang braso ni Linfang. Pumutok. Galit na sigaw ng taong iyon. Nagdala ang kanyang boses ng nakakatakot na lakas patungo sa braso ni Linfang. Naramdaman ni Linfang na sisabog na ang kanyang braso. Nagiging pabaya siya ngayon, nakita ni Linfang na duguan ang mga mata ng kanyang kaaway. Inilabas niya ang lakas ng Deva Mara Rule gamit ang kanyang braso, ang mga mapanirang enerhiya ay sumalakay sa kapaligiran, at ang braso ng kanyang kalaban ay sumabog. Ang kanyang pisikal na katawan ay hindi kasing lakas ni Linfang. Hindi niya napigilan ang dobleng pag-atake ng Deva Mara Kalpa ni Linfang. Buong bilis siyang umatras, ngunit si Linfang ay naging uhaw sa dugo na mandaragit, paano niya pakakawalan ang kanyang kaaway. Ang mga nakakatakot na enerhiya ay sumalakay sa atmosfera, ang Earth Cosmic Energy ay gamulong sa mga alon at idiniin ang kalaban ni Linfang. Ibibigay ko sa iyo ang aking anteng-anteng. Bulalas ng kanyang kalaban. Kumukulo ang dugo niya, pakiramdam niya ay mamamatay na siya, kailangan niyang gamitin ang buong lakas niya. Mamatay. Binilisan ni Linfang, hindi niya hinayaang lumaban ang kanyang kaaway. Naglabas pa siya ng lakas ng kalpa. Ang kosmikong enerhiya ay tumaas sa kalangitan. Gusto niya siyang sirain. Napakalupit.
Naisip ng ilang tao sa malayo nang makita nila na si Linfang ay nang-ahas na pumatay ng mga tao. Tumakas sila. Kinuha ni Linfang ang singsing at anteng-anteng ng kanyang kalaban at pagkatapos ay nagpatuloy sila ni Tantay sa paglipad. Si Linfang ay may malakas na pisikal na katawan, natalo niya ang kanyang kalaban. Biglang napagtanto ni Linfang na may ilang enerhiyang dumarating patungo sa kanya mula sa kaliwa at kanan. Ang lahat ay pupunta sa kastilyo, kaya mas pinili ng mga tao na tumuon sa lugar ng kastilyo at doon makipaglaban. Sa daan, hindi sinubukan ni Linfang na magnakaw ng mga anteng-anteng, sa wakas ay nakarating sa paanan ng kastilyo. Ito ay napakalaki, na may napakalaking gate. Sinubukan ng ilang tao na tumawid sa gate, ngunit dahil wala silang anteng-anteng, hindi mabuksan ang pinto. Masyado tayong maaga. Nakangiting sabi ni Tantay. Napakalawak ng lugar, may sapat na espasyo para makipaglaban ang mga tao doon. Karamihan sa mga taong dumating na ay hindi nakaharap sa kastilyo, sila ay nanonood ng mga bagong dating. Lahat sila ay tumingin solemna at magalang, at ang kanilang chi ay hindi kapani-paniwala. Nandito ka rin. Nakakuha ka ba ng sapat na talismans? Tanong ni Tantay sa isang binata. Ang binata ang gumamit ng walang kamatayang lakas. Kailangan ko ng isa pa. Nakangiting tugon ng binata. Tumingin siya kay Linfang at kumurap. Sun Chi Layer. Natulala siya. Natakot ang mga cultivator ng Zun na subukan ang pagsusulit. Kahit na ang banal na lungsod ay may maraming mga henyo, ilang mga cultivator ng Zun ang nang-ahas na lumaban sa mga emperador at higit pa rito, ang mga emperador na kumuha ng mga pagsusulit upang makapasok sa universidad ay pambihira na. Sa makatuwid, sa lakas ng layer ng Zun Chi, magiging mahirap ang ranggo ng maayos. Ang ilang mga tao ay may alam ng mga kasanayan na nagpapahintulot sa kanila na itago ang kanilang antas ng paglilinang. Baka si Linfang ang gumawa noon. Huwag mong nakawin ang kanyang anteng-anteng, kung hindi, kahit tulungan mo ako, hindi kita mapapatawad. Sabi ni Tantay sa kanya. Tumitilang ang binata. Sa di kalayuan, may mga taong mabilis na dumarating, kaya hindi na kailangang kumuha ng mga anteng-anteng mula kay Linfang. Tsaka si Tantay ay hindi mahina, kaya kailangang maging malakas si Linfang. Huang Fulong. Mabilis na dumating si Huang Fulong. Nayanig ang lupa sa pigid niya. Ngunit sa sandaling iyon, nahihirapan si Huang Fulong, hinahabol siya ng dalawang tao. Siya yun. Nagmura si Tantay. Sa likod ng dalawang taong iyon, may iba. Hinahabol ni Xiang Yu si Huang Fulong. Galit na galit si Tantay. Tumalon siya, at yumanig ang lupa. Ibinagsak niya ang sarili sa taong iyon. Parang itinapon ng 1,000 leon ang sarili sa binata. Naglabas si Tantay ng mabibigat na enerhiya na lumipat patungo sa kanya. Nang makita ni Huang Fulong na paparating si Tantay upang iligtas siya, bigla siyang tumalikod at muling ibinagsak ang sarili sa kanyang mga kaaway. Para siyang isang dambuhalang dragon, makapangyarihan at maringgit. Hindi masama. Mukhang malaki ang pag-unlad ni Huang Fulong. Marahil ay nakatanggap siya ng magagandang bagay sa tribo. Tumiti si Linfang kay Huang Fulong. Ang paglilinang ni Huang Fulong ay kamukha ng Tantay, ang kanilang mga enerhiya ay mabigat at agresibo. Si Tantay ay isang leon, si Huang Fulong ay isang dragon. Ano ang hitsura ng estilo ni Linfang? Hindi lumaban si Xiang Yu. Nakatayo siya doon na malamig na nakatingin kay Tantay. Si Tantay ay mas malakas kaysa kay Huang Fulong at mas agresibo. Siya ay may lion chi, kaya ang kanyang mga pag-atake ay sumasabog at ligaw. Isang magandang silweta ang lumitaw, ito ay si Yu Wenjing, si Princess Yuen. Nang makita ni Xiang Yu si Yu Wenjing, ngumiti siya at tumanggo bilang pagbati. Prinsesa Yuen. Xiang Yu, hindi ka kasing talino ng iyong kapatid na si Xiang Jun. Siguradong mahirap para sa iyo ang pagsusulit. Mahinahong sabi ni Yu Wenjing. Si Xiang Yu ay hindi mukhang galit na galit, dahil hindi niya siya masasaktan, dahil siya ay may napakataas na katayuan sa lipunan. Siya rin ay napakatalino at napakalakas. Prinsesa Yuen, tatandaan ko ang iyong payo. Pero sa bandang huli, talagang kakayanin kong maging isang university student. Kung nabigo ako sa pagkakataong ito, susubukan kong muli. Mahinahong sabi ni Xiang Yu. Tumanggo si Prinsesa Yuen at sumagot. Mabuti, sana ay maging katulad ka ng iyong kapatid. Ang prinsesa ay hindi kapani-paniwala. Siya ay hindi kapani-paniwala, namumukuntangi, at maganda. Sabi ng binata na may walang kamatayang lakas. Nakatayo siya sa tabi ni Linfang. Imposibleng malaman kung nagbibiro ba siya o seryoso. Sa sandaling iyon, ang prinsesa ay may kasamang ilang tao, lahat sila ay mga henyo. Pinoprotektahan nila siya. Hindi natin kailangang maging magalang para sa pagsusulit. Sabi ni Xiang Yu na may malamig na ngiti. Pagkatapos noon ay nagsimula siyang tumakbo patungo kay Huang Fulong. Papatayin muna niya si Huang Fulong, at pagkatapos ay si Tantay. Binilisan ni Xiang Yu, bigla niyang itinaas ang kanyang mga kamay at lumitaw ang isang nakakatakot na talim ng demonyo at bumaba mula sa langit. Asar! Sigaw ni Huang Fulong. Isang dragon ang umungal at bumangon sa hangin patungo sa talim ng demonyo. Nasira ito, ngunit ang dragon ay naghiwalay din. Nawasak lang ang talim, ngunit naramdaman na ni Xiang Yu ang isang nakakatakot na enerhiyang gumalaw patungo sa kanya. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita si Linfang. Isang dambuhalang talim ang lumitaw, yumanig ang kapaligiran at binomba ang kanyang katawan. Mamatay.
Agad na lumipat ang Kalpa Sword patungo sa lalaking umaatake kay Huang Fulong. Ang espada ay nakakatakot at sumipol sa hangin. Ang mismong langit ay nanginginig. Ang espada ay agad na tumagos sa katawan ng taong iyon at nawasak ang kanyang kaluluwa. Siyam na Kalpa Sword ang lumulutang sa paligid ni Linfang na parang sumasayaw sila sa paligid ng kanilang Diyos. Sinisita mo ba ako? Protesta ni Xiang Yu, nakatingin kay Linfang. Galit na galit ang itsura niya. Ang taong iyon ay nakalusot lamang sa layer ng Zunqi, at nakakagulat na magagamit niya ang lakas ng 9 Kalpa Swords, ang kanyang mga pag-atake ay nakakatakot at palihim. Natututo ako sa iyo. Malamig na sagot ni Linfang, at pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo patungo kay Xiang Yu, habang sumisigaw. Huang Fulong, tulungan mo si Tantay na pumatay. Sige. Dahil sila ay walang hiya, si Huang Fulong ay hindi nag-atubili. Nagulat siya nang makitang napakalakas ni Linfang, ito ay isang kaaya-ayang sorpresa. Si Linfang ay isang Zun cultivator, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay nakakatakot. Dahil may mga tensyon, lumaban tayo ng totoo. Malamig na sabi ni Linfang, at nagpakawala ng mga demonyong enerhiya na dumagan sa kalangitan. Naglabas si Xiang Yu ng napakalaking talim. Malakas siyang sumigaw pabalik. Tingnan natin kung matatalo ng iyong sword kalpa ang aking demonyong espada. Ipapakita ko sa iyo. Pinisya ni Linfang. Biglang bumagsak ang lakas ng sword kalpa sa kalangitan. Naglabas din si Xiang Yu ng mga enerhiya na pamunit sa hangin. Isa pang atake ng espada ang lumitaw at binomba ang talim ni Xiang Yu. Sa oras na lumitaw ang ikatlong Kalpa Sword, ang braso ni Xiang Yu ay nanginginig ng husto. Nang gamitin ni Linfang ang kanyang pang-apat na Kalpa Sword attack, hinatak ni Xiang Yu ang mahabang mukha. Ang Kalpa Sword ay napapalibutan ng kosmikong enerhiya ng hangin. Si Linfang ay kumikilos ng buong bilis at ang kanyang espada ay sumisigaw sa hangin. Si Xiang Yu ay hindi mahina. Ang kanyang talim ng demonyo ay nakakatakot, at isang kurtina ng itim na ilaw ang lumitaw sa kanyang harapan. Gayunpaman, nang ilabas ni Linfang ang lahat ng Wind Cosmic Energies sa kanyang Kalpa Sword attacks, tumalikod si Xiang Yu at nagsimulang tumakbo palayo ng buong bilis. Si Linfang ay kalmadong nakatayo doon. Nanginginig ang mga tao. Napakalakas ng lalaking iyon. Kaya niyang sumpuin si Xiang Yu. Isang nakakakilabot na sigaw ang kumalat. Isang Kalpa Sword ang bumangga sa kaliwang braso ni Xiang Yu at naputol ito. Napatulala si Xiang Yu, pinakawalan niya ang kanyang espiritu at isang dambuhalang sinaunang talim ng demonyo ang lumitaw sa kanyang likuran, ngunit hindi pa rin niya napigilan ang pag-atake ng 9 Kalpa Sword. Tama na, malamig na utos ni Yu Wenjing. Tumingon si Linfang sa kanya at narinig niyang sinabi niya. Sinabi ko sa iyo na huminto ka. Kumislap ang itim na mga mata ni Linfang. Tumingin siya kay Yu Wenjing ng mahinahon. Nasanay na siyang iginagalang ng lahat. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1738, Asar. Ipinagtatanggol ni Prinsesa Yu Wen si Xiang Yu. Nagulat ang mga tao. Ang kapatid ni Xiang Yu ay nag-aaral na sa Champion University, halos 2 taon na ang nakalipas. Siya ay medyo sikat din, ang Yu Wen clan ay mabuting kaibigan sa kanila. Kaya, gustong protektahan ni Prinsesa Yu Wen si Xiang Yu. Ito ay normal at sa anumang kaso, hindi ito isang malaking bagay, minsan lang niya sinabi yun at kahit sino ay makikinig. Lalo na't hindi pa niya narinig ang tungkol kay Linfang, isang Zun cultivator. Hindi siya maglalakas loob na suwayin siya. Si Prinsesa Yu Wen ay lubhang sikat. Sa banal na lungsod, iginagalang siya ng lahat, siya ay may mataas na katayuan sa lipunan. Kinailangang ibigay ni Linfang ang kanyang mukha. Sa banal na lungsod, ginawa ng lahat. Makapangyarihan si Prinsesa Yu Wen. Kung sila si Linfang, hindi nila kailanman isasaalang-alang ang posibilidad na kontrahin siya. Ang lakas ay ang pinakamahalagang bagay, ang mga mahihinang tao ay hindi kayang bayaran ang mga taong mapanghamon na masyadong malakas at makapangyarihan. Si Linfang ay mahina. Kawili-wili. Mukhang naaliw ang binata na may walang kamatayang lakas. Si Xiang Yu ay nasa mga kamay ni Linfang. Gayunpaman, sinabihan siya ni Yu Wenjing na huminto. Kaya papatayin ba ni Linfang ang taong iyon, o hindi? Sumulyap si Linfang kay Yu Wenjing, mukhang wala siyang pakialam sa anumang bagay sa mundo, na parabang sanay na siyang lumaban sa utos. Hindi niya gusto ang mga babaeng ganoon, pinaalalahanan siya ni Yu Wenjing ng Qi Jiao. Naisip din niya na lahat ay dapat sumunod sa kanya. Kilala ba kita? Tinanong ni Linfang si Yu Wenjing nang walang pakialam. Nang marinig ng karamihan si Linfang, napangiwi sila. Si Linfang ay baliw. Hindi niya binigyan ng mukha ang prinsesa. Malamig na tiningnan siya ni Yu Wenjing. Hindi mo ba alam kung sino ako? Narinig ko ang tungkol sa iyo, Prinsesa Yu Wen, ngunit hindi kita kilala. Sagot ni Linfang, nakangiting walang pakialam. Kaya, mangyaring tumabi. Bastos. Sigaw ng katabi ni Yu Wenjing. Tumingin siya kay Linfang at mahinang sinabing. Napakabastos, humingi ka agad ng tawad sa prinsesa. Kung hindi, papatayin kita. Walang sinabi si Yu Wenjing. Hindi niya akalain na si Linfang ay maglakas loob na maging bastos. Gayunpaman, hindi niya kailangang umatake. Kumislap ang mga mata ni Linfang, tumingin siya sa lalaking iyon at napuno ng yelo ang hangin. Tingnan natin kung paano mo ako papatayin. Binatukan pabalik si Linfang nang may nakakatakot na kado.
Noong una, gusto niyang maghintay bago ipakita kung gaano siya kaagresibo. Napakawalang ingat. Sumumpa ang lalaking iyon, tumalon patungo kay Linfang. Parang gumuho ang langit. Tantay, Huang Fulong, ikaw na ang bahala kay Xiang Yu, ang basurang iyon. Sabi ni Linfang sa kanila, na inalala ang kanyang Kalpa Sword energy. Naglakas loob kang hindi igalang si Prinsesa Yuen, makikita natin kung paano mo balak na labanan ako. Sigaw ng bantay niya. Naramdaman ni Linfang na ang lupa ay nanginginig, at ang lupa ay dumadagandong. Isang mapangapi na lakas ang sumalakay sa kapaligiran. Mamatay. Isang napakalaking kamay ang bumaba mula sa langit at hinawakan si Linfang. Si Linfang ay biglang nasa dilim. Alam ni Prince Hua ang Earth Cosmic Energy, ang kanyang Cosmic Energy ay level 7 na, not bad, isa siyang advanced low-level emperor, naisip ng karamihan, nakatingin kay Prince Hua. Gusto mong gumawa ng sarili mong pagkasira, mamatay ka. Sigaw ni Prinsipe Hua, nakipagkamay. Gusto niyang durugan si Linfang. Explode. Galit na sigaw ni Linfang. Isang napakalaking kamay ng lupa ang gumalaw patungo kay Prinsipe Hua, na nakakunot ang noo, habang si Linfang ay tumakbo patungo sa kanya. Emph. Malamig na umungol si Prinsipe Hua at muling sinuntok ang kapaligiran. Ang mga enerhiya ay bumalik sa direksyon ni Linfang. Siyam Kalpa Sword. Inilabas ni Linfang ang Kalpa Sword Energies at Condensed Wind at Empty Space Cosmic Energies sa parehong oras. Pumunta ka, galit na sigaw ni Linfang. Ang kanyang siyam na Kalpa Sword ay binumba ang kapaligiran, kumalat ang mga pagsabog at ingay. Marahas na ng inag ang kapaligiran habang ang isang dambuhalang kamay ay gumalaw patungo kay Prinsipe Hua ng buong bilis. Si Prince Hua ay may baluti, ito ay kasing solid ng lupain, ang mga enerhiya ay patuloy na sumasabog sa ibabaw nito. Ang lahat ng mga kandidato ay mas malakas at mas matalino kaysa sa karamihan sa mga mababang antas na emperador. Naiintindihan nila ang mga cosmic energies at alam nila ang maraming mga kasanayan at spells. Ang 9 Kalpa Swords ay bumangga sa dambuhalang kamay, marahas na yumanig ang kapaligiran. Gayunpaman, ang espada na si Qi ay hindi humiwalay at nagpatuloy sa paggalaw patungo kay Prinsipe Hua ng buong bilis. Sumali. Sigaw ni Prinsipe Hua na pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Pinalibutan ng Earth Energies ang 9 Kalpa Swords. Nagbibiro ka, katawa-tawa ka, gusto mo lang gumawa ng sarili mong pagkasira. Nagsumpa si Prinsipe Hua. Galit na galit siyang sumigaw, bumukas ang lupa at nawala ang 9 Kalpa Swords. Dong. Nakita ni Prince Hua si Linfang na bumangon sa hangin, at ang lupa ay nanginginig. Isang napakaitim na enerhiya, ang lakas ng Dev Amara Kalpa, ang lumabas sa kanyang katawan, mukhang kulog, mapanira at nakakatakot. Bits. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip, si Linfang ay sumugod kay Prince Hua. Parang galit na galit ang langit. Isang napakaitim na demonyong kalpa ang tumusok sa napakalaking kamay na kanyang nabuo, nakita ni Prinsipe Hua ang kanyang kaaway na palapit ng palapit. Natulala siya, nakaramdam ng matinding pressure. Nakakatakot ang mga mata ni Linfang. Panuntunan. Naglabas si Linfang ng malademonyong lakas, na tumaas sa langit. Masakit ang kalooban ni Prince Hua. Kumukulo ang dugo niya. Nakita ng mga tao ang lakas ng willpower kalpa na tumusok sa katawan ni Prince Hua. Nakakatakot ang itsura nito. Natamba lang ang sugat niyang katawan. Pinatay niya si Prinsipe Hua. Naisip ng karamihan sa pagtataka. Gayunpaman, hindi pinansin ni Linfang ang mga reaksyon ng mga taong iyon. Kinuha lang niya ang mga gamit ni Prince Hua. Si Yu Wenjing ay natakot. Hindi lamang siya nirerespeto ni Linfang, ngunit pinatay din niya ang kanyang bantay at ngayon ay ninanakaw niya ang mga kayamanan ni Prince Hua. Itinuring niyang mababa ang lahat. Ano ang gagawin sa kanya ni Yu Wenjing? Matapang ka, inakusahan siya ni Yu Wenjing, nakatitig kay Linfang. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at tumingin kay Yu Wenjing gamit ang kanyang itim na mga mata. Malamig niyang utos. Tumayo ka sa akin. Boom boom. Nang marinig ng karamihan si Linfang, lalo silang natuwa. Napakayabang. Nakakabaliw ang lalaking ito. Sinasabi niya sa prinsesa na lumayo sa kanya. Sa kabilang panig, sina Tantay at Huang Fulong ay nakikipaglaban kay Xiang Yu. Inis niya ang mga ito, ngayon kailangan niyang pasanin ang responsibilidad. Sina Huang Fulong at Tantay ay nagkaroon ng mga paputok na pag-atake, lalo na kapag pinagsama-sama. Mukhang hindi maganda ang sitwasyon para kay Xiang Yu. Sa sandaling iyon, sa Champion University, nagtatakang nanonood ang isang grupo ng mga tao. Hindi nila akalain na may mga ngahas na saktan si Yu Wenjing. Pinanood ni Yu Wenhao si Yu Wenjing, pareho silang galing sa iisang angkan. Si Yu Wenhao rin ang namamahala sa pagsusulit, nasa kanyang mga kamay ang lahat. Yu Wen, nasa panganib si Xiang Yu, at saka, hindi niya ginagalang si Prinsesa Yu Wen. Dapat ba akong makisali? Tanong ni Dan Meng. Sinulyapan siya ni Yu Wenhao at walang pakialam na sinabi. Ako ang namamahala sa pagsusulit, dapat kong siguraduhin na ang mga patakaran ay ipinapatupad, tama ba? Ito. Nag-alinlangan si Dan Meng, ang katabi niya at sinabing. Hindi mamamatay si Xiang Yu, kung hindi si Xiang Jun. Tumingin si Yu Wenhao sa kausap lang at pantay-pantay na sinabi. Hindi naman natin pwedeng labagin ang mga patakaran ng pagsusulit, tama ba? Kumislap ang mga mata ng taong iyon at tumugon siya. Hindi naman. Sige, Dan Meng, magpadala muna ng 2 tao.
Walang pakialam na sabi ni Yu Wenhao kay Danmeng. Tumanggo si Danmeng. Tumingin siya sa karamihan. Kahit na isa siya sa mga punong tagasuri, hindi siya ang pinakamalakas doon. Maraming tao ang mas malakas kaysa sa kanya. Ang ilang mga tao ay may trump card. Hindi dapat sila makisali, ngunit gumamit pa rin sila ng ilang pamamaraan dahil ayaw nilang mawala ang mga tunay na henyo. Kung hindi, kailangan nilang ipaliwanag sa mga grupong iyon kung bakit nabigo ang kanilang mga alagad. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1739, Tengenchi. Sinulyapan ni Danmeng ang karamihan, at partikular ang dalawang tao. Bai Qi, matagal ka nang hindi nag-aaral, kailangan mong mag-practice. Qiyuming, sumama ka rin sa akin. Mukhang nagulat si Bai Qi, ngunit ngumiti. Pagkatapos, sinundan niya ang binata sa mapa. Pagkatapos ng lahat, naroon si Linfang. Tara na, utos ni Danmeng. Sumunod sina Bai Qi at Qiyuming. Sa kanya, walang magiging problema. Lahat sila ay tumalon sa mapa. Sa mundo ng pagsusulit, lahat ay nakatitig kay Linfang. Lahat sila ay natulala. Pinatay ni Linfang si Prinsipe Hua at sinabihan si Prinsesa Yuen na lumayo sa kanya. Mamatay. Galit na sigaw ng isang boses. Binomba ni Tantay ang kapaligiran sa direksyon ni Shang Yu. Gayunpaman, sa parehong oras, isang dambuhalang kamay ang biglang lumitaw at lumipat patungo sa Tantay ng buong bilis. Mag-ingat ka, biglang sigaw ni Linfang. Kasabay nito, ang itim na mga espada ng kalpa ay binomba ang kapaligiran at lumipat patungo sa silweta. Galit na sigaw ni Tantay. Bigla siyang tumalikod at sumugsob sa umatake sa kanya ng gulat na gulat. Ang mga tunog ng pagsabog ay kumalat sa hangin. Dama po ang kamay sa noo ni Tantay. Napaatras siya at may lumabas na bakas sa harapan niya sa lupa. Si Danmeng ay bumangon sa hangin at tumingin sa malayo. Tumiti siya at sinabing, magpatuloy. Mga examiner. Sumimangot ang karamihan. Ang mga taong iyon ay lumitaw lamang. Nangangahulugan ito na maaari silang magpasya kung sino ang nais nilang alisin. Ngunit paano nila magagawa iyon sa harap ng lahat? Ano ang ibig sabihin nito? Masungit na tanong ni Tantay kay Danmeng. Nagsimula na ang pagsusulit, ano ang ibig sabihin ng iyong tanong? Mahinahong tanong ni Danmeng. Napatingin si Linfang kay Bai Qi. Si Bai Qi ay nagmula sa malawak na Celestial Ancient City. Naging estudyante siya sa Champion University. Malamang napakalakas niya. Tantay, magpatuloy. Tutulong ako. Sabi ni Linfang. Lumapag siya sa harap nila, pagkatapos ay tumingin siya kay Danmeng at mahinahong sinabi. Dahil bahagi ito ng pagsusulit, kailangan nating mag-adapt. Tumingin si Tantay kay Linfang at tumanggo. Sige, gabayan mo, umapatay kami ng mga tao. Mga gwardya. Tumakbo palabas ang isang katabi ni Yu Wenjing, buong oras niyang pinoprotektahan si Yu Wenjing. Nang marinig niya si Linfang, mukhang galit na galit siya at naglabas ng nakakatakot na chi. Naglakas loob kang hiyain si Prinsesa Yuen, kaya mamamatay ka na ngayon. Single ng lalaki. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang nakakatakot, paputok na pag-atake. Sinaktan ng lalaking iyon si Yu Wenjing, nakakatakot siya. Si Ye Wen ay napakalakas. Isa siya sa mga kandidatong may pinakamaraming potensyal. Naiintindihan niya si Tengenchi. Ang kanyang chi ay perpekto para sa pakikipaglaban, naisip ng karamihan. Sa anumang kaso, dahil nasaktan ni Linfang si Yu Wenjing, palaging may laban sa kanya. Bukod dito, si Yu Wenhao ang namamahala sa pagsusulit. Kahit ang mga taong tulad ni Danmeng ay kailangang sumunod sa kanya. Kinailangan nilang tulungan sina Yu Wenjing at Shang Yu. Si Shang Yu ay kapatid ni Shang Jun. Dahil siya ang namamahala sa mga pagsusulit, babayaran ni Linfang ang kanyang ginawa, nasaktan niya si Yu Wenjing. Tumiti si Danmeng. Itinuring ni Danmeng na mahina sina Huang Fulong at Tantay. Hindi nila kayang talunin si Shang Yu. Bahagyang ngumiti si Shang Yu. Kahit na hindi siya tinulungan ng Champion University, hindi rin ito magiging problema. Pagkatapos ng lahat, siya ay hindi kapani-paniwalang malakas. Prinsesa Yuen, mangyaring pumunta sa kastilyo. Mahinahong sabi ni Ye Wen kay Yu Wenjing. Tumingin si Yu Wenjing kay Linfang ng malamig at sinabi kay Ye Wen. Alagaan mo siya. Nagpatuloy siya sa kastilyo. Si Ye Wen ay napakalakas, at kayang harapin si Linfang. Hindi niya kailangang gawin ang lahat sa kanyang sarili. Mas mabuting humingi ng tulong sa Champion University. Bai Qi, Qiyuming, sino ang lalabanan mo? Tanong ni Danmeng. Hindi ako naparito para makipaglaban sa mga taong iyon. Nandito ako bilang examiner. Paumanhin, aalis na ako. Mahinahong sabi ni Bai Qi bago siya umalis. Biglang, isang nakakatakot na chi ang lumitaw sa kalangitan at gamulong sa mga alon sa hangin. Lumipat ang chi patungo sa isang tao. Nandoon siya bilang examiner, hindi na niya kailangang pumasok sa kastilyo. Ang taong iyon ay natulala, siya ay inatake ng sorpresa. Mamatay. Galit na sigaw ni Bai Qi. Si Chi ay sumugod sa kalangitan pati na rin ang paghahangad. Natigilan ng mga tao, habang ang ilang mga tao ay malamig na ngumiti. Alam ni Bai Qi ang gagawin. Nagulat din si Linfang. Minamaliit ng mga tao mula sa malapad na Celestial Ancient City si Bai Qi. Hindi siya nakikinig sa utos. Napahiya si Danmeng. Hinamak siya ni Bai Qi sa harap ng lahat. Tumingin si Danmeng kay Qiyuming at ngumiti. Perpekto, 2 sa 2.
Gayunpaman, lumipat si Kyuming patungo sa isang katulad ni Baichi. Sila ay mga taga-suri, kung tutuusin. Hinatak ni Danmeng ang isang mahabang mukha. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Danmeng na nakakuyom ang mga kamao. Kumagalpak ng tawa si Tantay. Mukhang hindi kasing kasuklam-suklam mo ang mga estudyante sa Champion University. Tumawa din si Linfang. Ang mga mahuhusay na tao ay matigas ang ulo at matigas ang ulo, mapagmataas at mayabang. Ang ilang mga tao ay tulad ni Yu Wenjing, mayabang at mapagmataas, at ang ilang mga tao ay tulad ni Baichi at Kyuming, matigas ang ulo at matigas ang ulo. Hindi makontrol ni Danmeng ang mga ganoong tao. Ang ganitong mga tao ay umaasa lamang sa kanilang sarili. Sila ay mga taga-suri at ginawa ang inaakala nilang kailangang gawin ng isang taga-suri. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Danmeng na hindi niya sila makontrol. Gaya ng inaasahan, ang mga taong hindi miyembro ng Ji-Chang's Club ay walang katulad na pananaw sa kanila. Malamig niyang sinulyapan ang mga ito at naisip, sa pagkakataong ito, ang Ji-Chang's Club ang namamahala sa pagsusulit at nakakagulat na ng ahas ng Sumuway. Sa hinaharap, ang pag-unlad sa Champion University ay magiging mahirap para sa iyo. Makikita mo kung gaano kalakas ang club ni Ji-Chang. Huang Fulong, lumaban ka kay Xiang Yu, lalabanan ko ang kasuklam-suklam na bastos na iyon. Wala akong pakialam kung examiners man ang mga tao o hindi. Sumpa ni Tantay, itinapon ang sarili kay Danmeng na parang dragon. Sige. Sagot ni Huang Fulong, bumangon sa himpapawid at gumagalaw patungo sa Xiang Yu ng buong bilis. Gustong magkaroon ng impluwensya ang isang hanggal na grupo. Sabi ni Ye Wen sa malamig na paraan, naglalabas ng mga enerhiya na nagdiin kay Linfang. Gaano kalakas? Ang tendency ni Ye Wen ay makapangyarihan at mapang-api. Labanan. Galit na sigaw ni Ye Wen. Isang nakakatakot na presyon ang bumaba mula sa langit patungo kay Linfang. Isang napakalaking simbolo, battle, ang lumitaw at binomba ang kapaligiran sa direksyon ni Linfang. Galit na galit si Linfang at pinakawalan ng kanyang lakas ng Deva Marakalpa. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapangyarihan ng demonyo. Boom! Isang napakalaking salita din ang lumitaw sa harap ni Linfang, demon, at ang lakas ng Deva Marakalpa ay dumadaloy dito ng buong bilis. Nabangga ito sa salitang battle at marahas na yumanig ang kapaligiran. Sino ang makakalaban sa gayong mga pag-atake? Sumpa ni Ye Wen, tumatalon na sulok. Isang nakakatakot na tendency ang bumaba mula sa langit na parang talon. Binomba ni Linfang ang kapaligiran ng lakas ng demonyong kalpa. Evolusyon. Inilabas ni Linfang ang kanyang makajos na kamalayan. Binago niya ang kanyang lakas ng Deva Marakalpa, na naging isang mapa ng demonyo na maaaring sirain ang lupain. Sa mapa ng demonyo, mayroong lakas ng Deva Marakalpa, kumalat at nawala ang pag-atake ni Ye Wen. Anong klaseng lakas yan? Naisip ng natulala na karamihan. Mga mapanirang enerhiya. Dong. Ang kapaligiran ay nanginginig sa itaas ng mga ulo ng mga tao, si Linfang ay sumigaw. Mamatay. Habang ang kanyang lakas ng Deva Marakalpa ay naging isang mapanirang sinag. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Yewi. Ang enerhiya ng Deva Marakalpa ay naglaho sa kanyang sariling mga enerhiya. Diwa ng labanan. Galit na sigaw ni Ye Wen. Kumbinsido siya na kaya niyang talunin si Linfang, dahil si Linfang ay isang Zone Cultivator at kahit na mayroon siyang level 3 o 4 Cosmic Energies, hindi siya maaaring maging mas malakas. Mamatay. Muling itinaas ni Linfang ang kanyang mga kamay at nagpakawalan ng mas maraming Deva Marakalpa na enerhiya, na tumakbo sa kalangitan at pinalibutan si Ye Wen. Namula ang mukha niya sa desperasyon, ayaw niyang mamatay. Gayunpaman, nawala siya na para bang hindi siya umiral. Si Ye Wen ay pinatay. Ang lahat ng mga anteng-anteng na kinuha niya ngayon ay kay Linfang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1740, Paghihiganti. Namatay din si Ye Wen. Yung tipong baka makapasa sa exam sa... Siyempre, nakadepende ang lahat kay Yu Wenhao ngayon, naisip ng karamihan. Napatulala sila. Naiintindihan ni Ye Wen si Tengen Chi at napakalakas, ngunit pinatay pa rin siya ni Linfang. Pinahiya ni Linfang si Yu Wenjing, pagkatapos ay nakapatay siya ng 2 tao. Ayaw ni Yu Wenhao na maging estudyante siya. Ang ilang mga tao ay nagsanibsani upang alisin si Linfang. Masyado siyang malakas. Sa labas, si Yu Wenhao ay mukhang kalmado at matahimik, ngunit ang kanyang puso ay tumitibok. Si Danmeng ay isang punong taga-suri. Lahat ng ginawa niya ay para sa Ji-Chang's Club. Sina Baichi at Kyuming ay sumuwi kay Danmeng. Nagmamalaki ang mga iyon. Ang pagiging mapagmataas ay mabuti, ngunit ito ay nakasalalay din sa kung ano ang ginawa ng mga tao dito. Si Baichi at Kyuming ay mahuhusay at malakas, hindi ko gusto sila sa Ji-Chang's Club noon. Sabi ni Yu Wenhao. Damdam ng mga tao sa paligid niya ang malamig niyang enerhiya. Yu Wen, dapat ko bang dalhin sila sa harap? Tanong ng katabi ni Yu Wenhao. Nanatili siyang tahimik. Si Ye Wen sa una ay nagbigay pansin sa isang tao. Kung makuha natin siya, mabuti yon, ngunit kung mapatay sila ng isang bagong tao, dapat na ang bagong taong iyon ay malakas din. Isa pa, medyo malakas ang tanggang iyon. Hindi siya kayang talunin ni Danmeng mag-isa. Kung ang pumatay kay Ye Wen ay sumalakay kay Danmeng, si Danmeng ay malalagay din sa panganib, sabi ng taong iyon.
Kahit na si Dan Meng ay naging isang mag-aaral sa isang maikling panahon bago, siya rin ay isang miyembro ng Ji-Chang's Club kung tutuusin, hindi siya maaaring mamatay laban sa mga bagong dating. Tandaan mo, examiners tayo. Kung sino man ang may talento, dapat silang pumunta sa kastilyo. Sabi ni Yu Wenhao, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Tumanggo ang kanyang kausap. Naiintindihan ko, hindi alam ni Lin Fang at ng iba pa kung ano ang nangyayari sa labas. Sa sandaling iyon, may sumigaw ng examiners, bumalik. May 30 minuto ang mga bagong estudyante para makapasok sa kastilyo, kung hindi, isasara namin ito. Napakalakas ng boses na iyon, at napangiwi ang lahat. Nagulat si Dan Meng. Hindi itinago ni Yu Wenhao ang kanyang intensyon. Tumigil siya sa pagpapadala ng mga tao, sa halip ay sinabihan niya silang umalis. Nakapagtataka, si Yu Wen ay naglakas loob na gumamit ng mga ganoong pamamaraan para protektahan ako, naisip ni Dan Meng, habang hinahatak ang mahabang mukha. Siyempre, alam niya na gusto siyang patayin ni Lin Fang at ng iba pa. Tumingin siya kay Xiang Yu at sinabi gamit ang telepathy. Xiang Yu, bumalik ka, kalimutan mo na ito ngayon. Pagkatapos, tumingin si Dan Meng kina Bai Qi at Qiyuming at nagutos. Bai Qi, Qiyuming, sumama ka sa akin. Pagkatapos, bumalik siya sa buong bilis. Galit na galit si Tantay at gusto siyang habulin. Gayunpaman, sumigaw si Lin Fang. Tantay, tumigil ka, Emph. Galit na umungol si Tantay, ngunit tumigil sa paghabol sa kanila. Si Dan Meng ay isang examiner, hindi talaga nila kayang patayin, pero sinubukan na rin niyang patayin, kaya iba ang sitwasyon. Gayunpaman, nang marinig ng lahat na ang kastilyo ay magsasara makalipas ang 30 minuto, nagsimula silang mag-away muli. Ang mga labanan ay medyo malupit at matindi. Hinatak ni Xiang Yu ang mahabang mukha. Gusto niyang ipahiya si Tantay at ang iba pa, ngunit sa huli ay napahiya siya. Mukhang kailangan niyang bumalik pagkatapos ng 3 buwan. Huwag mo akong kakalimutan, magkikita pa tayo. Tinawag niya si Xiang Yu habang inaalala ang kanyang talam ng demonyo, na nagwasak sa isa sa mga ilusyon ni Huang Fulong bago tumakbo palayo. Hindi na tayo magkikita. Malamig na tugon ni Lin Fang. Kausap niya si Xiang Yu habang naglalabas siya ng wind energies. Siya ay napakabilis. Place rate. Nagulat si Xiang Yu, hindi niya akalain na hindi siya pababayaan ni Lin Fang. Muling lumitaw ang mga ilaw na itim na blade. Bits. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip, si Xiang Yu ay ngumisi at muling lumitaw ang isang dambuhalang talam ng demonyo. Walang makalapit sa kanila. Gayunpaman, nakita ni Xiang Yu na sinuntok ni Lin Fang ang talam ng demonyo. Nabasag ito at naging abo habang ang enerhiya ni Lin Fang ay tumagos sa kanyang katawan. Ang ekspresyon ni Xiang Yu ay lubhang nagbago. Muling lumitaw ang isang dambuhalang talam ng demonyo, pinagsanib niya ang kanyang talam habang ito ay bumaba mula sa langit. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang at sinuntok muli ang kapaligiran. Ang suntok na iyon ay parang suntok ng isang Diyos, ganap na napakalaki at naglalaman ng nakakatakot na cosmic energies. Kahit na ang lakas ni Xiang Yu ay nakakatakot, si Lin Fang ay hindi nagatubili at nagpatuloy sa pagsulong. Sinuntok niya ang ulo ni Xiang Yu, na sumabog ng magulo. Napakagandang lalaki. Naisip ni Qiyuming, na nagmamasid. Tumayo na siya. Natulala siya. Si Lin Fang ay malakas at walang awa. Hindi na sila muling magkikita, dahil hindi siya pinayagang umalis ni Lin Fang. Alam ni Bai Qi ang tungkol kay Lin Fang, kaya hindi na siya nagulat. Gayunpaman, iniisip niya kung ano ang magiging reaksyon ni Xiang Jun, isang kaibigan niya, ngayong napatay na ni Lin Fang si Xiang Yu. Kahit na maging estudyante si Lin Fang sa Champion University, magiging mahirap sa kanilang dalawa. Si Dan Meng ay nasa malayo, ganap na galit. Pinatay ni Lin Fang si Xiang Yu. Hindi pinansin ni Lin Fang ang dalawa. Sumulyap lang siya kay Dan Meng, saka tumalikod. Kailangan niyang kumuha ng mga anteng-anteng. Tantay, Huang Fulong, sumama kayo sa akin. Sabi ni Lin Fang, gumagalaw na parang hangin. Huang Fulong at Tantay. Walang oras na isipin ang mga dahilan kung bakit napakalakas ni Lin Fang, may mga bagay silang dapat gawin. Kailangan nilang magmadali, wala na silang maraming oras. Wala pang 1-5 sa kanila ang pupunta sa kastilyo. Talisman. Sumigaw si Lin Fang na lumapag sa harap ng isang tao at naglalabas ng mga enerhiya ng demonyo. Hinarang ni Tantay at Huang Fulong ang kanilang dinadaanan, at ibinigay lang ng taong iyon ang kanilang anteng-anteng. Agad na umalis si Lin Fang at ang kanyang mga kaibigan. Sa kabilang banda, sinuntok ni Lin Fang ang isang tao, ang taong iyon ay itinulak palayo, ang kanyang bibig ay dumudugo. Inihagis lang ng lalaki ang kanilang anteng-anteng sa kanya. Hindi makapag-aksaya ng oras si Lin Fang, wala siyang oras para lumaban ng napakatagal. Kailangan niyang magmadali at kumuha ng maraming talismans hanggat maaari. Sa maikling panahon, nakakuha siya ng higit sa 10 anteng-anteng. Sina Tantay at Huang Fulong ay nagbahagi sa kalahati ng mga ito at tumakbo patungo sa kastilyo. Ang kastilyong iyon ay naglalaman ng nakakatakot na lakas, baka ma-teleport tayo sa iba't ibang lugar. Maaaring mapanganib ito. Gamitin ang iyong dagandong kung sakaling magkaroon ng panganib. Sabi ni Lin Fang sa kanila. Pagkatapos, pinaganya nila ang gate na may mga anteng-anteng. Lumitaw si Lin Fang sa loob ng isang bundok. Tulad ng inaasahan, kakaibang maliit na mundo. Papasok na siguro ang mga examiners at hahanapin ako.
Siguradong pinagmamasdan nila ako. Ang silweta ni Linfang ay kumikislap, at gumalaw siya na parang hangin. Hindi na niya kailangan pang magtago dahil pinagmamasdan na siya ng mga tao, kaya nagpa siya siyang lumipad. Nakarating si Huang Fulong sa isang kagubatan. Naramdaman niya ang isang nakakatakot na chi na bumababa mula sa langit, ito ay kasing takot ng isang bundok. Naramdaman ni Huang Fulong ang malakas na hangin. Gaano kalakas? Nagulat si Huang Fulong, pagkatapos ay may bumaba mula sa langit at binomba ang kanyang katawan. Art. Umungal ang isang dragon. Nahihirapan din si Tantay. Siya ay napunta sa isang depopulated na lugar, at nasa panganib. Siya ay galit na galit habang siya ay umatras at sumigaw. Anak ng isang asong babae, gusto niyang makaganti. Naglabas siya ng lion energies at bumangon sa hangin. Huminto si Linfang. Ang dragon at ang leon ay galit na umuungal, sina Tantay at Huang Fulong ay gumamit ng signal ng sabay. Nainis si Linfang. Si Huang Fulong at Tantay ay nasa dalawang magkaibang lugar. Isang tao lang ang kaya niyang iligtas. Sa labas, pinagmamasdan ni Yu Wenhao ang lahat. Talentedo at malakas ang taong iyon. Maaari siyang maging isang mag-aaral sa Champion University, ngunit kailangan nating makita kung maaari siyang maging mas malakas kaysa doon. Sino ang gustong pumunta at suriin ang kanyang buong lakas?